Tatapos lamang po ng Bonifacio Day at base sa mga pagunit na nito ay ramdam pa rin ang pagpapahalaga natin sa kasaysayan. Kaugnay po yan bilang konting pasilip sa nakaraan ay tunghayan natin ang pag-unveil ng newly recovered documents na nagsilbing piping saksi ng ating kasaysayan. Panoorin po natin ito. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang makulay at masalimuot na kwento ng pakikibaka, pagkakaisa at mga pangarap ng bawat Pilipino. Maraming mga dokumento ang nagsisilbing saksi sa ating mga karanasan at tagumpay. Mula sa mga sinaunang kasulatan hanggang sa mga kasunduan ng ating kalayaan at kasarinlan. At kaugnay niyan ay kamakailan lamang ay isang makasaysayang programa ang naganap sa National Library of the Philippines, kung saan tampok ang dalawang napakahalagang dokumento na idinagdag sa kanilang koleksyon. Recovered Philippine Insurgent Records at ang Map of the Philippines attached to the 1898 Treaty of Paris. Philippine Insurgent Records ay napakaraming dokumento na nandito sa National Library. So, sometime in 1993, nagkaroon ng pilferage, may nawalang mga dokumento, napakaraming dokumentong nawala at may mga na-recover. Ibinahagi rin dito ng historian na si Ian Alfonso ang mahalagang detalye tungkol sa recovered Philippine Insurgent Records. Ito ay mga dokumento na naglalaman ng mga institutional memory ng ating unang republika. So, panahon ni Aguinaldo, although may panahon din dyan ng panahon ni Bonifacio pa. So, mahalaga to dahil at least meron tayong pwedeng balikan na kwento. Paano nag-function yung ating unang republika? Noong 1898, 1899, saka yung paglaban sa mga Espanyol at Amerikano. Isa sa mga kinilala sa kaganapan ay si Honorable Lisa Nakpil, Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, na nagsagawa ng mabilisang aksyon upang matigil ang pagbebenta ng mga dokumentong ito online at maibalik sa National Library of the Philippines. Una, tinatanong nung nag-consign, ano ang prueba na talagang nakaw, na talagang pag-aari ito ng Philippine government. Buti na lang, nakastamp talaga. Gumawa ng microfilm ng American government at turn over siya along with the original documents. Each document may number. So, madali nilang mahahanap. Yan, pinakita nila ito yung copy namin, nasa inyo yung original. So, proof yan na galing ito sa Philippine government. Bahagi rin sa programa ang pag-unveil ng Map of the Philippines attached to 1898 Treaty of Paris na ibinigay bilang donasyon ng dating Supreme Court Senior Associate Justice Honorable Antonio Carpio at ng kanyang asawa na si Honorable Ruth Carpio sa National Library of the Philippines. At dito ay nagbigay ng masusing presentasyon ng historian na si Professor Xiao Chua tungkol sa kahalagahan ng naturang mapa sa Pilipinas. Incomplete pa yung map na ito, kaya eventually magkakaroon ng pangalawang treaty, yung Treaty of Washington. At yan yung mapa ng, kumbaga, simbolo ng pagsisimula ng pananakop sa atin ng mga Amerikano na nagtagal ng halos kalahating siglo. Pag nakita nila yung mapang yon at nalaman nila kung ano yung kwento ng mapang yon, maging aware sila at magkaroon sila ng resolve na dapat panatilihin natin yung kalayaan natin at tayo yung nagdidesisyon at ang sa atin ay sa atin. Sa mga susunod na taon, tiyak na patuloy na magiging gabay ang mga dokumentong ito para sa makabagong henerasyon na magsisilbing paalala ng mga sakripisyo at tagumpay ng ating bayan.